na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Ako pwede makipag-arreglo dyan dahil ako ang isang taong isang salita. Oh, ito na. Iglesia ni Cristo muling magpapakawala ng rally ngayong buwan kasado na umano diyan sa EDSA. Patay kang ngiwim ka. Talagang hindi na rin natitiis ng Iglesia ni Cristo itong kabalbalan, katarantaduhan, kagaguhan ng gobyernong Marcos sa mga Pilipino. Alam niyo po, ang Iglesia ni Cristo, bilib rin po ako dito pag nagtawag ng rally. Talagang milyon ang attendance. Hindi libo-libo, kundi milyon-milyon. Kasi sa pagkakalam ko nakaraang rally na nandun rin po tayo sa Lunita, ay umabot nga ho sa 1.4 to 1.5 million ang attendance that time. Yari ka dito, bubuim. Chavit Singson muling nagpakawala ng banat. Speaking of Iglesia ni Cristo, si Manong Chavit nagpa-interview rin po sa NIT25. At ang sabi niya, hindi umano niya mapapatawad si Bongbong Marcos at dapat na umanong patalsikin. Yan na nga po yung word na ginagamit ni Chavit Singson. At dapat nang mag-resign. Hindi wala umanong kapatawaran ang ginawa ni BBM sa kanyang pamilya at sa bayan. Medyo malakas ang ulan ngayon po. Pipsip po tayo mga kabisdak sa mga taga Mindanao at Kabisayaan. Lakas ng ulan, grabing baha sa Cebu, sa Liloan. Ingat po tayo. Yung baha na yan po ay dulot ng pangurakot, pang-abuso ng gobyernong Marcos sa bayan. Pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Banata na agad natin itong mga birada ni Manong Chavit laban kay Bongbong Marcos. Maganda po yung kanyang interview ngayon kasi parang punto por punto. No? Hindi na ho siguro talaga mapapatawad kasi sabi naman ni Manong Chavit, hindi na talaga niya mapapatawad si Bongbong Marcos sa ginawa sa bayan, pati siya ay nadamay pa. Diversionary tactics daw ginagamit siya. Pakinggan natin si Manong Chavit. Maganda, okay. Gov, umpisahan po natin. Marami po nagtataka, bakit bigla niyo pong kinakalaban ang ating Pangulo? Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated po ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Pala ito, hindi na kami maghahalikan. Ay, hindi na. Bakit po? Bakit po? Buti pa si Manny Pacquiao, naghahalikan na kami. Naghalika, oo nga. Harap-harap. Ito po talaga nakita niyo never? Never Never say never. Bakit po? Kaya nga, ano naging ugat? Ang ginawa ngayon, corruption na issue ngayon, ito na malaking parang systematic yung sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang 500 na higit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang, almost lahat ng departamento may graphing corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami nang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasama? You recall yung zona, sinabi na, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na yung mga ibang probinsya. Inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kundi na-aprobahan. Correct. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna. Aprobahan niya. Opo. So, nung i-review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 Almost 470 billion. 70 billion na pinag-PPS-tahan ngayon yung mga contractor. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung mastermind. Yun ang hanapin natin. Ginagawa tayong gago ICI, sino nagtayo niyan? Siya. Si Bongbong. Paano pinaprotektahan na si BBM Ayaw pa ipakita sa TV. Pero ila-live stream na po daw. Pero wala pa. Isa na. Dudugtong lang ako doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na ginagago na tayo. Ang problema nga ayan, hindi na daw niya halikan si Bongbong. Isang ibig sabihin niyan, kung si Manny Pacquiao, di ba, ginawa niya ang halimbawa. Si Manny Pacquiao kasi meron din siyang away, si Joseph Estrada ganun din, pero nagkapati sila. Pero dito kay Bongbong Marcos, malabo na daw. Hindi na daw niya talaga ito papatawarin. Okay. Pag usapan lang natin yung word na sinasabi niya, ginagago na tayo dito ni Bongbong Marcos dahil nga yung ICI ay itinatag niya ang purpose yan ay maliwanag ay pagtatakpan ng katotohanan. Ang problema sa ating mga Pilipino, nagpakagago rin tayo. Maliwanag naman yan, hindi naman yan may tatago na ang hangarin lang ng ICI na yan ay idiin si Saldico at pagtakpan si Martin Romualdez. Yan talagang hangarin dyan. Kasi kung walang ICI, kung puro Senate Blue Ribbon Committee lang, wala na, sira na ngayon si Bongbong Marcos ng todo. Sabagay, sira naman wala nang sisirain pa. Yung yung link dito sa flood control, mabuyang-yang na. Kasama si Martin Romualdez. Kaya nga pinatigil. So ngayon, itong Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ngayon ni Lacson, ay panglilis lang din po ito. Cover up na ang nangyayari. Hindi na po lalabas yung tunay na investigasyon at tunay na mastermind.
Except na lang, kung ibalik si Marcolita at hindi hahawakan sa liig ni Tuta Soto. Yan, medyo maniniwala ako sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hanggat nandiyan si Senator Marcolita, sa November 14, magkaroon ng Senate hearing uli, Blue Ribbon Committee. Yan ang magandang laban kasi nga, kung tayo mga Pilipino, harap-harapan ginagago ni Bongbong Marcos at nagpagago rin, malabong mangyari yan kay Senador Marcolita. Tuloy. Talagang hinigi ko patagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, hanggang ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang baluarte niya. Yan ang balabarte niya. Para malinis siya, bago magbintang. Correct. Unahin niya ang probinsya niya. Tapos kami lahat, imbestigahan, walang no exception. Pa yun, maniniwala tayo. Gov, napakalaki pong paratang Stop muna tayo dun. Paano po unahin sina Manong Chavit? Pag inuna, buyang yung lahat ng Goose Project ni Sandro Marcos. Kaya, repair muna, di ba? Sabi mo, repair muna yan bago tayo mag-ICI. Yun na nga rin, simpleng logic lang eh. Lahat naman kasi may proyektong flood control. Lalo na dito kay Sandro, marami ho siguro talaga yan eh. Hindi lang pinapalabas. Kasi nga hindi iniimbestigan. Puro mga ghost projects siguro talaga yung kay Sandro. Pinabaha rin sila, Ilocos Norte eh. Pakita naman ni Manong Chavit eh. Kaya ganun ang nangyari. Tuloy oh. akusasyon yun, ano, yung binitaw niya, it's the biggest Biggest. that you've seen in your political career. And we know, Pat, diba, tagal na ni Gov sa politika. So, ibig sabihin, yung administrasyon na yung kaklose niya, naka-work with niya. Correct. So, may mga magtatanong po, why now? Aside from, why now po? Especially after the case has been filed against you. So, some are saying, di ba, di naman po natin maiwasan yung pag-iisip ng mga tao, na baka personal po ito. Parang personalan. Hindi naman. They're very promising couple. Dami pangako. Pero okay lang naman sa akin. Ang dinamdam ko lang, katatapos ng eleksyon, pagkatapos ng hirap ko lahat, ininsulto na ako sa Japan. Sino kayo nino po? Si Bongbong sa presidential table, binati niya. Tapos sabi yung anak niya si Congressman Si Sandro. Dad, Manong Chavit here. Tinignan lang ako. Hindi ako binati. So, pagkatapos noon, dami nagpa-picture sa akin mga tao, naiwan ako. Ang bastos naman ng presidente yan. Sabi nila, sinabi na, pero lista pa rin ako. Pagkatapos ng eleksyon noon, nasaktan ba ako? Of course, tao na ako, hindi naman ako plastic. Saka parang Pero mali na kayo eh, di ba? hindi ko dinamdam. Inano ko na lang. Pinabayaan Pag mo. nakikita kami occasionally, okay pa rin. Hindi ko sinisita. Yun ang umpisa. Tapos, totoo yun, nag-recommend ako, yung anak ko dahil IT, Harvard graduate, sa DIT silang, wala pa nakaposisyon. Nung nag-usap sila sa loob, paglabas, meron na pala yun, sige, next time na lang kung magbakante. Nagbakante na lahat, wala pa rin, antay. Pinag-antay, marami, tatagal tayo kung sabi ko lahat eh. Pero anyway, daming pangako, tuwing nakikita kami, sila mag-asawa, very promising young people. Very promising. OPM. Promise me. Promising old people, Manong Chavit. DICT, yun yung sinabi ni Manong Chavit Singson. Mamaya pag-usapan natin yung rally, una lang natin si Manong Chavit. Ako sa akin lang kasama na rin po ito, honest lang na komentaryo ko dito sa nangyayari ngayon. Kasama na rin po yan, personalan na talaga. Hindi, personalan na talaga yung nangyayari ngayon. Si Manong Chavit, pinipersonal na ng mga Marcos. Si Chavit, siyempre, hindi po pwedeng hindi siya gaganti. Talagang kailangan niya pong gumanti kasi tingnan mo nangyayari sa mga Duterte, pinipersonal ngayon. So yun yung yun yung script ng pamilyang Marcos. Pepersonalin ka talaga, lalo na pag nakita nila medyo malakas ka, hindi ka talaga tatantanan. So lumalabas personalan na ang mga banat ni Manong Chavit sa Marcos dahil nga pinipersonal din siya. At nagkataon na pumutok din yung issue sa flood control na si Manong Chavit ay hindi na rin napigilang magsalita na may alam siya sa flood control, lalo na po dito sa 1st District ng Ilocos Norte ng kongresista ay si Sandro Marcos. So kaya nilabas niya lahat. At siyempre gumanti rin yung mga Marcos, gumanti na rin sa kanya at kinasuhan rin siya. So ngayon, dahil kinasuhan na siya, dinadivert na ang issue, hindi na ito mapipigilan pa. So, personalan, ang nangyayari, ito komento ko lang nadagdagan lang dahil sa issue ng flood control. Personal at national na interest na po ang nangyayari ngayon. Kasi nga si Manong Chavit, araw-araw na rin siya bumabanat halos sa Marcos. Kaya nga tayo, pag-usapan natin si Manong Chavit. Kasama na po yan. Personalan na ang laban dito. Kaya nga, masasabi ba niya na hindi ko na mahalikan yan si Marcos na yan? At sa dulo, tingnan mo, pakinggan natin, sinabi niya talaga hindi na niya mapapatawad ang pamilyang Marcos. Tuloy po natin. Governor, ito po, nananawagan din po kayo na bumaba ang ating Pangulo. Ito. Dapat lang dahil sobra na, tama na. Pero sa tingin niyo ba, papakinggan kayo? Wala pa akong kilalang presidente na kusang bumaba po sa kanilang Pag hindi pwesto, sila sa pwesto. bumaba, baka mas masahol pa sa nangyari sa tatay niya. Ay, hindi bababa yan dahil parang totoo yung sinasabi nilang bangag. Hindi ako nagsabi, sinasabi lang. Totoong sinabi nilang bangag. Bangag naman talaga yan, yung panga pa lang. Dip. Uy, merong nag-resign na presidente, ma'am. Si Irap, di ba? Si Irap kasi nagkaroon ng rally sa EDSA habang ongoing yung impeachment laban sa kanya. So ngayon yung aksyon na bubuksan na nga yung parang sobre, last na sobre, wala namang laman yung sobre, parang na blackmail si Irap. Bumaba si Irap sa pwesto.
hindi po natuloy yung impeachment, nag-resign po si Erap. Tuloy po. Hindi, ang sumasagot sa akin, mga trolls eh. Oo. Alam niyo mga kababayan, ang sumasagot sa akin, trolls. Farm trolls. Oo. So, ibig sabihin doon, isang building, puro computers, yan, tigasagot nila. Oo. Panira sa akin, panira sa akin. Oo. Kaya sila, wala. Pero, so, Gov, hindi kayo, wala kayong tiwala sa ICI po. Kasi, Wala. zero. Pero po yung mga pangalan, Dahil pinapaboran nila si BBM na siya nag-create niyan. Correct. Pero yung Lahat mga... yung gusto nila lumabas, yun lang. Kaya sinara nila, nagsabi na yung mga engineers, mga contractors, hindi pwede sabihin yan. Oh. Sinara na. Sino yung mga pangalan sa tingin nyo po ang pinoprotektahan? Aside, sabi nyo nga kasi pinoprotektahan ng ating Pangulo. Pero sa tingin nyo po, kung yung investigasyon po ay nagsasabi po ng mga pangalan na ayaw ipasabi, kayo po, ano po ang nakikita nyo pong sino po yung mga nakikita nyo mga pangalan na hindi lumilitaw? Presidente at si Martin. Speaker. Speaker, dating speaker. Siya pa rin ang speaker. Siya pa rin si Martin Romualdez pa rin po? Oo, Or si Speaker Martin Romualdez. Oo. Hindi na kailangan yung mabait na speaker si ngayon. Faustino D? Opo, oo. Pero So, siya ang nasusunod lahat yan. Okay. Dahil siya ang tigabigay ng lahat. opo. How about po, si Saldi ko po? Sila lahat, ito, ginamit lahat. Paano nila magagawa yan kung walang mastermind? Kung walang mag-approve? Sino ang mastermind? Isa lang ang mag-approve sa lahat ng pundo ng gobyerno. Only the President of the Republic of the Philippines. Siya ang pumipirma sa JA or yung National Expenditure. Sure, oo. Review niya yan. Opo. Wala yan kung nabantayan. Ang daling bantayan eh. I-involve lang yung mga local government, governors, mayors. Kaya ko, nung mayor ako, lahat ng kapital, itong project, bantayan nyo yan. Para sa taong bayan, binabantayan, kaya walang ghost project. Oo. Ito, tinago eh. Okay. Yung sinabi ni Manong Chavit na yung mastermind ay nag-approve, wala nang iba kung sino nag-approve, pumirma. Si Bongbong Marcos, yun yung tinutukoy niya na mastermind. Dahil nga, ang problema rin dito sa ICI, hindi ho talaga mapupuruhan si Romualdez dito. Eksakto. Sinabi ni Manong Chavit, pinoprotektahan nila itong si Bongbong Marcos, itong nagtatag ng ICI. Iyon nga yung hangarin. Protect Martin Romualdez. At si Saldico, yun yung ibabaon. Taka na, basang-basa na natin yung script na yan eh. Maliwanag ho yan. Kaya duda ho ako na mag-live stream sila. Kasi pag nag-live stream sila, mahahalata ng taong bayan yung gagawin nilang cover up at paglilihis ng investigasyon. Sa Senate Blue Ribbon Committee nga, nabubuliliyaso yung mga ginagawa ni Panfilo Lacson eh. Dahil na-scrutinize ng mga netizen, mga Pilipino eh. Yun ang kinakatakutan nila. Pag live stream sila, hindi sila makakaano yan, hindi sila makakaligtas. Hanggang may Saldico ka lang. Huwag nang nag-Romualdez pa. Pag ni-Romualdez mo yan, putang ina, pinsan ko yan, damay ako dyan. So yung Senate Blue Ribbon Committee sana, yun yung pag-asa. Ang problema man sa Senate Blue Ribbon Committee, wala. Nagamit na rin eh. Nagiging kasangkapan na rin para magkaroon ng cover up at hindi matukoy yung mastermind. Tingnan mo ha, ang tinutukoy na mastermind dito ni Chavit Singson, si Bongbong Marcos. Kaya panawagan niya, BBM, resign. Saka ngayon, trillion na yung pinag-uusapan natin, di ba? Lahat ng departamento. Opo. Ito, ano lang, Oo. flood control lang. But, di ba, meron ding, may panawagan pag isa pa si Gove, na dapat nga para sa kabutihan ng bayan, di ba po? That's your words, no? Ano Resign. ba si BBM para sa kabutihan po ng bayan? Correct. Ito, looking at it po na meron din silang kinaso sa inyo. Kung halimbawa lang po, mapatunayan meron din kayong pananagutan, are you willing to do the same that you are asking the Exciting President? to see. Magbabayad pa ako 5 milyon, kung totoo yun. Pwede nyo pa. Yung Pag may kaso daw si Manong Chavit kung totoo daw yan, bayad daw siya ng 5 milyon, may premium. Boboy, bayaran ka daw 5 milyon, anak ng gagawang. nag-file, kung totoo yung pinal niya, bibigyan ko 5 milyon. It's supposed to be baseless and malicious, as you said, di ba? These accusations. Sa tingin niyo po, sino yung Nasa likod. po ng pagsasampa ng kaso sa inyo? Yung maraming pera. Sino maraming pera? Alam niyo na, sino maraming pera ngayon. Sino Mga po? flood control. Si Bongbong. Kung totoo daw lahat ng mga sinampang kaso niya, magbayad daw siya ng 5 milyon, may premium pa. Ito na nga yung sinabi ko, gagawin talaga ni Marcos, patahimik si Chavit Singson eh. Yan yung direksyon, patahimikin natin si Chavit. Ang problema, hindi man tutakot. Tapang man yan, no? May experience na yan na may nasipang presidente, nag-resign. Si Era, pero napatawad niya. Pero ito po, Gov po, no? Siya sa mga takdog yun. Ang record nung nag-file, tinuspindi na ng Korte Suprema. Trabaho niya yan. Yan na naman ang nag-file sa akin ng panahon ni Pari Erap. The same person, So, gawa lagi niya the yan. same, oo. At meron akong patunay na wala naman binibigyan ng pera, sabi niya. Madalas sa akin humingi ng pera. Kaya meron akong, ewan ko kung naibigay ko, nagpasalamat pa sa akin. Maganda itong bangko, itong ating kababayan, suportahan natin. Yung B-Bank, na pinamimigay ko yung B-Bank para sa taong bayan. Yeah. Oo. Pero Gov, kayo, sabi mo mukhang no turning back na ito, no? Sabi mo mukhang hindi na kayo magkakaayos. Dati sinabi niyo rin yan, correct me if I'm wrong, tungkol kay Era, at saka kay Manny Pacquiao. Pero nagkabati rin kayo. Parang panahon lang naman panahon lang. Pero sa tingin niyo ba, hindi rin ba dapat na tama rin na ibunyag na dito administrasyon yung sobrang malawakang korupsyon? Kasi regardless of who is behind it, no? But isn't it about time also? Na kumbaga, it's the president who initiated this, but you're saying that he's behind it, he's responsible. But the mere fact that he came out and had this investigation started,
isn't that a point for the president? No. No. Yun ang ginawa niya para hindi umabot sa kanya. Correct. Imbestigahan niya lahat yun. Matapos ng term yan, di pa tapos ang investigasyon. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na maubos yan. So, isa delaying tactic po. Delaying tactic. Tactic, It's a oo. delaying tactic, pero totoo lahat yun. Pero hindi ba tama rin na Yung ginawa nga niya pang lipstick, kagaya yung Pang 500 million, 500 billion na budget ng flood control, tinanggalan niya ng 29 billion. Oo. Parang lipstick lang. Oo. Yun, Parang ganun yung facelift, ginawa niya. facelift. Para kunyari malinis siya, mahiya kayo. Oo. Dapat mahiya. Siyang mahiya. Mahiya Correct. tayo. Mahiya tayo, dapat. Pero Dapat nga eh. Dapat nga yung term na gamit doon, mahiya tayo, anak ng kamuti. Si Buboy, mahiya kayo, kapal nga ng mukha, ang animal. Sige, tuloy natin yung konti. Oh. Kung totoo, na yung sinasabi niya, bakit hindi maimbestigahan ng Ilocos Norte up to now? Oo. Bakit sa Senate tinatago yung Ilocos Norte? Tinago Ilocos Norte, ayaw galawin. Ang hiningi ko lang, punta kayo sa Ilocos Norte, napakadali. ICI, Imbestigahan. sa Ilocos Norte, up to now ayaw galawin. ano makikita po nila pag pumuntang ICI po? Gusto- Ano, projects. ang daming project doon hindi natapos. Flood control pa rin ho ba? Ha? Flood control rin Flood po? control lahat. Ang dami. Binabaha ho ba sa Ilocos Norte? Of course. Malakas po. Malakas. Oo. Ngayon, ayaw papuntahin yata ang mga tao. Balita ko, binabantayan na ng sundalo. Ginagawa, hinahabol, pero yun ang gusto. Kung siya binabantayan ng sundalo. So yung mga gumagawa, binabantayan ng sundalo. Dahil doon sa Ghost Project si Sandro na hindi ginawa. Dahil dinidemand ni Chavit, puntahan nyo. Kaso nga lang, hindi mo pupuntahan. At least may mga videos si Manang Chavit, kahit gabi nga may gumagawa daw doon sa Ilocos Norte. Sana yung mga taga Ilocos Norte naman, videohan nyo naman yan, mga Ghost Projects ni Sandro Marcos. Para malaman natin kung gaano kalinis yung amo ninyo. Tuloy ko po. Gov, I'm sure hindi lang flood control yan. Ano? So, Hindi pag lang. pumunta po yung ICI, siguro para mabigyan nyo ng guidance. Kasi mukha pong may alam po kayo dyan sa nangyayari sa Ilocos. Ano po yung pwede nilang silipin pa ibang proyekto? Marami, lahat. Kaya kalkalin lahat. Kami, kalkalin nyo rin. Ang may pagmamalaki ko lang po sa amin, maski anong gawin nila, wala silang makalkal. That from the poorest province kami, we are now the fifth richest province in the entire country. Correct. Sa Ilocos Norte, kasi lalim pa rin. Ilang presidente na sila. Doon kayo mag-base. Kung corrupt kami, bakit mag-progress sa Ilocos Norte? Pero Big sabihin Manong Chavit, corrupt yung mga Marcoses. Kasi nga, tama naman magre-reflect kasi yan Bakit yung probinsya ng mga Marcos mahirap na rin hanggang ngayon? Yung Ilocos Surcas, pang-lima yata sila. Pang-apat ang Davao region province ng Davao. O yan, pang-apat. Susumunod sila. Tama naman, may sense, no? Kung kurakot kami, bakit ganyan? Si Duterte, kung kurakot ang mga Duterte, bakit ang ganda ng Davao City, walang utang? Yan lang nambasihan. So ngayon, ang kurakot na ward, pwede mo talaga ibato dito kay Bongbong Marcos, mga Marcoses. Tingnan mo lang Ilocos Norte. Ayos ba ang buhay nila? Wala. Problemado pa rin hanggang ngayon. Gov, ano sa tingin nyo ang end game dito po ng administrasyon? At sa tingin nyo, sa tagal nyo na po nasa politiko, kilala nyo na po halos lahat ng mga presidente po, sa ano po sa tingin nyo ang end game? Ito ba ay dahil gusto niyang i-redeem yung pangalan ng mga Marcos para po sa mga Duterte, para wala po silang kalaban sa 2028? Ano yung nakikita nyong end game? Yung sinasabi mo na para yun din akala ko noon. Gagawa sila mabuti para malinis ang pangalan ng tatay nila na napatalsik ang buong Pilipinas. Yun ang pagkalam ko. Okay. Oo. Wala numpisan na nila. Unang taon pa lang, numpisan na nila ito. Kaya sinadya ito. sinadya. Sinadyang Itong administrasyon na. Oo, sinadya po yung mga flood Yung mga control. flood control. Hindi lang Oo. yun. Pero Lahat na ng sinabi po ni Senator Ping Lacson po, systemic. Sabi niya, he went as far back as 10 years ago. Kumbaga sa panahon rin ng administrasyon po ni Duterte, nasilipan na rin po na meron. Siguro po, lumala ng lumala. Diba? Dati daw sa panahon daw ni Pinoy, baka 10% lang. Diba? Tapos umakyat po, naging 10 to 15 sa panahon po nila Duterte. Pero ngayon lang daw talaga umabot sa 25 hanggang 30%. Pero systemic. Yes, ang 30%. Hindi lang. Tapos, Mas magkailan po? Ilang sinasagad po percent? na. Ano po ang sagad? Sagad, halos lahat na para ang gagawin nila, alis na lang sila pagkatapos ng term nila. So, hindi. Para This is the biggest scandal ever. This is the biggest. Oh. Ito na pinakamalaki. Correct. Okay, sagutin lang natin yung sinasabi ng reporter ng Net25. Anong endgame nito? Ang endgame talaga nito, automatic, si Bongbong Marcos, mag-resign siya dyan or mapatalsik talaga siya. Yung endgame dyan. Yan ang nakikita ko Kasi kung kulang lang naman ng pagkakaisa ang taong bayan dito. Kulang lang. Pero ngayon, sa nakikita ko, yun talaga yung endgame. Mag-resign or maalis sa pwesto si Bongbong Marcos. Yung corruption kasi sa ating bansa, yan na talaga yan, nakaugat na yan Simula pa noon, panahon pa ni Andres Bonifacio at ni Emilio Aguinaldo, may corruption na Yung 15%, yun yung SOP na tawag. SOP pa yan. 10% sa panahon daw ng Aquino admin. 15% panahon daw ang ng Duterte admin. SOP daw yan. So yung corruption, hindi mo masasabi talaga na si Duterte, walang corruption, Pinoy, wala. Meron talaga. Kaso ang pagkakaiba lang dito kay Marcos, garapalan. Sa Duterte admin, meron sigurong 15%, pero may takot yung mga kurakot. Merong lumulusot pa ilan-ilan. Pero kung sasabihin mo talaga na corruption to the max sa Duterte admin, wala kang makikitang ganun. Bakit? Dahil na-deliver yung mga proyekto na gawa Walang ghost projects. Ang kaibahan ngayon sa Marcos admin, except na tumaas yung SOP na umaabot sa 25 to 30%, yun yung systematic. Panpilo Lacson.
sa Marcos admin, 25 to 30%. Bukod pa riyan, may ghost projects pa. Kaya nga sabi ng isang artista si Judy Ann Santos Puta na, overpriced na nga, meron na nga kayong SOP. Bakit hindi na lang tapusin yung proyekto? Bakit kailangan pa mag-ghost? Kasi gusto nila lahat ng pera makukuha nila. Yun yung pagkakaiba. Ngayon, tawag dyan, garapalang pangungurakot, harap-harapan, ginagago, niloloko ang taong bayan, nakala siguro ng mga Marcoses ay hindi papalag ang mga Pilipino. Pumapalag ang mga Pilipino, kaso nga lang, hindi pa nagkakaisa. Hindi pa nagkaisa ng panawagan dahil ginugulo ng mga komunistang grupo, mga makakaliwa, yung tamang direksyon. Yung balay natin, mapagkaisa ng Iglesia ni Cristo ang mga Pilipino ng panawagan. Mamaya, pag-usapan din po natin yung rally. Patuloy muna natin si Manong Chavit. Correct. Sa 8 presidente na nakita ko, lahat may issue. Pero ito na ang pinakamalaki na lantaran. Correct. Saka hindi nila intindi yung mga pinasasagot ng AI. Yung mga attack dog. Yun lang pinasasagot. Sa tingin niyo po may magiging accountable at the end of the investigation? May pag-asa pa po ba na maayos po ito? Kung magkaisa ang taong bayan, Yan. patalsikin na ang ating presidente kung hindi siya makinig. Tingnan mo, dapat patalsikin na ang presidente pag hindi siya makinig pag magkaisa ang bayan. Yun nga ho yung questionable ngayon. Oo nga, galit ng taong bayan, kaso nga lang, mayroong ng gulo, mayroong ng lihis, at sinamantala yung galit ng taong bayan. Itong makakaliwang grupo, mga salot ang mga hanimal na yan Makabayan, Anak Tuta, Kabataan Pantilis, Gabriela Pantilis, ayan. Yan yung mga salot na yan. Kaya ito yung sumisira sa momentum at galit ng taong bayan. Word na ginamit na ni Manong Chavit, patalsikin daw Sipain talaga. Pero paano mangyayari yan? Pag walang pagkakaisa. Kaya itong rally ng Iglesia ni Cristo, malamang ito yung magkaisa sa atin. Tuloy muna natin si Manong Chavit. Pero Gov, sa November 30, merong malawakan na naman po na rally. Di ba nangyari po November September 21? Nandun po rin kayo. Wala ako. Nandun ako, napakain lang. Oo, napakain ka lang. Pero nakita ko Kinain kayo. naman lahat. Nakita ko kayo, Binubo di ba? pa. Meron nga kayong yung parang basa binigay kayo ng lugar. Nakita rin po kayo na naglalakad din po sa White Plains. Sabi ko, Binubo. pero yun na nga, ang tanong ko po, November 30, may isang na namang malawakang rally po laban nga dito sa korupsyon. Sa tingin mo ba, kumbaga, hindi pa rin po natitinag yung pag-asa ng mga Pilipino na may mananagot. There will be accountability. May makukulong. Meron pong kailangan restitution. Kailangan ibalik po ang bilyong-bilyong po na ninakaw po sa ating kaban. Yes. Ako, hindi ko masyadong bintakan ng mga engineers, mga contractor. Binigay lang sa kanila Ang ikulong yung nagbigay sa kanila. Correct. Po. Mastermind. Or yung mastermind, siya nag-utos, siya nag-approve, binigay lang, for example, kay Diskaya, 31 billion in 3 years. Ako, 9 years, wala pa isang billion. Kaya pala kayo nagtatapo. Ito ang talagang... Kung nabigyan kayo ng 31 billion, siguro wala kayo rito. Never. Never. Never ako. May resibo siguro. Ako, record lahat. Hindi kami, ito, project na ito, para lang ma-sustain yung company namin dahil nag-divest ako, hindi ko na intindi, pang sweldo na lang sa mga empleyado ko napakarami. 31 billion, Gob. Yung binigay ka Diskaya, bigay niya, Gob. Okay na, Gob. Pero hindi, may hugot na talaga si Manong Chavit. Yung galit niya ngayon, yung paglabas niya ngayon, paglantad niya ngayon, marami siyang sinasabi, patalsikin, mag-resign. Wala na yan, matindi ng galit yan. May hugot na. Hindi lang basta-basta yung pira, bilyonaryo naman yan. Gusto ko lang po yung sinabi ni Manong Chavit na kailangan managot yung mastermind. At yung hindi dapat managot, yung mga kontraktor daw. No, yung kontraktor, yung mga engineers, dahil inutusan lang yan ng nag-approve. So ngayon, ang dapat managot daw yung nag-approve, yun yung mastermind. Kaso binaliktad ngayon ng ICI, ng Marcos, lalo na po si Boying Rimulya, at yung DOJ ngayon, binabaliktad nila para bang gusto tayong gawing mga tanga, na tayo mga ibang Pilipino naman, nagpakatanga, na ang mastermind yung Diskaya. Hindi kasi pwedeng maging mastermind talaga ang kontraktor. Kasi tama yung punto ni Manong Chavit, sila nagbigay dyan, pag binigay nila yung proyekto na yun, meron sila rin, may kickbacks. Kaya ngayon ang binigyan nila dahil kinausap na nila yan. Si Diskaya. So ngayon, nabulilyaso kasi Diskaya yung maraming proyekto, pero top 15, yung pinangalanan, nawala na, nakapokus na sa Diskaya. Pero kung imbestigahan mo talaga ng totoo, walang cover up, matagal na po natin natumbok yung mastermind. Tumbok na nga ho ngayon kahit nililihis nila Martin Romualdez pa rin lalabas Simpleng logic lang kasi, wala namang saldi ko kung walang Martin Romualdez. At lalong walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Hindi man si Romualdez ang huling perma doon sa General Appropriation Bill. Ang pumirma doon si Bongbong Marcos. Yun ang maliwanag doon. Dapat ito ang maintindihan ng mga rallyista, mga komunista na nagrarally kaso sarado ang utak nila, gusto nila panagutin ng mga Duterte. Ngayon, November 30 daw. Malawakang rally. Putya. Ako, hindi ako bilib dyan sa November 30 na rally. Ang bilib ko ako na rally dito sa iglesia, yun yung hinihintay ko. Pero yung November 30, panglilihis lamang yan. Walang katotohanan yan. Mga taor niya ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, isisigaw. Duterte panagutin, anak ng kamote. Tuloy, Manong Chavit, bago natin pag-usapan yung iglesia na rally. So, Governor, marami po nagtataka. Kung kayo hindi masyado nabiyayaan ng mga flood control project, paano, ano po ang primerong negosyo po ni Governor Chavit Singson? Bakit parang hindi kayo naubusan ng pera po? Marami po akong negosyo. Oo. Record. Noon pa yan? Nakarecord naman ako. Hanggang ngayon kinakasutan nga nila.
Ano kayo? Masipag po ako. Bata pa ako, nagnenegosyo na ako. Bata pa ako ang biggest trader ng tabako nung araw pa. Kumita na ako ng bilyon. Bata pa ako. Hanggang ngayon po, tabako Nabili ko na ang electric plant sa Bigan nung araw. Bata pa ako. Grabe, no? Nabili ako ng maraming bahay sa Bigan, mga old houses. Bata pa ako. So, nag-invest ako puro lupa. So, may pinanggalingan. May construction company kami. Dahil engineer ang tatay ko eh, contractor. Bata kami, iniwan na ako, umalis lahat ng parents ko because of peace and order. Hiningi ko sa tatay ko na babalik ako mag-manage sa mga negosyo namin. Talaga masipag po ako. So, Gov, kung sakali nakikinig po ang ating presidente ngayong umaga at nakikita niya na talaga nagtatampo kayo. Kung Hindi ako nagtatampo. So wala na Galit kayo. talaga. Kayo na sabi niyo Hindi kasi. ako nagtatampo, nagreklamo lang. Okay. If he extends the olive branch, Teka lang, hindi siya nagtatampo, nagrereklamo lang. Magkaiba ba yung tampo at saka reklamo? Baka magkaiba, no? Baka parang ang point ni Manong Chavit, hindi ako nagtatampo dahil hindi mo ako binigyan ng pabor or hindi mo binigyan ng posisyon yung anak ko na sa Harvard nagtrabaho. Kasi nga, tama naman, kung nagtatampo si Manong Chavit, dapat noon pa lang. No? Nagalit na siya. Ito ngayon, yung reklamo niya, lehitimong reklamo. Na ito rin ay reklamo ng taong bayan. Itong ghost projects, corruption, malawakang corruption under Marcos admin. Ito yun, nirereklamo niya, na nirereklamo rin po natin. Ang kagandahan lang dito kay Manong Chavit, tinutumbok niya yung mastermind. Ang tinutukoy niyang mastermind dito, si Romualdez at si Bongbong Marcos. Tuloy, Manong Chavit. para po magkabati po kayo, what will it take for you and the president to patch things up? Hindi ako pwedeng makipag-areglo dyan dahil sa banang tayo yung mali. Ako wala akong. Ako ang isang taong, isang salita. Nahiya po akong bumaliktad. Okay. So, talagang point of no return na. FO na sila talaga pa. Oo. Kita natin kanina sa Wala nang arigluhan pala talaga to. Wala nang balikan. Grabe ng galit, no? Dito. Manong Chavit, kung si Hirap napatawad, si Pacquiao napatawad, ito si Bongbong, hindi na. Ayan na, tatlo beses na sinabi na, di ba? Hindi ko na yan magpapatawad. Walang arigluhan to, patay ka, bubuhim! Malapit ka na talaga, kunti na lang. Malayo. picture po, si President, si PBBM, siya na po mismo lumapit kay President Xi Jinping ng China. Ito yun. Inaangkin niya. Ako, nahiya ako. Oo. Babanatan ko yung president, babanatan ko China, tapos alapit ako, mahiya ako. Dapat from the very beginning, hindi niya binanatan ng China. China, Diplomatic. Being the president and being a country of a developing country, he should be neutral to all countries. Di ba sabi Correct. niya, friends to all, Galing enemies to sabi. none. Dapat nung araw pa. Oh. Binubuli niya ang China, noon pa. Siya pa yung bubuli? Siya. Kaya tulungan niyo ako. China ganito, tulungan niyo ako. China ganito. Hindi pwede yun. Okay ko ito ako sa akin Real talk yan na kay Manong Chavit Si Bongbong Marcos ang nangbubuli sa China. Tama, ito lang, bigyan ko ng halimbawa. Recently, diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN Summit. Di ba, binanatan niya ang China? Anong tawag doon? Pambubuli. Yung ginawa niya ngayon sa West Philippine Sea, naglagay siya ng mga EDCA sites at nagyabang pa ng missile na aabot sa China. Anong tawag doon? Pambubuli. Yung mga maritime exercises na nagtatawag ng mga iba't ibang bansa na diyan ginagawa sa West Philippine Sea, karapan China, anong tawag doon? Pambubuli. Tama ka talaga dito, Manong Chavit, binubuli niya ang China. Ang Pilipinas ang bubuli sa China pag tiningnan mo, itong mga Coast Guard nga lang natin, nagpapiling victim. Parang sila yung biktima. Pag tiningnan mo, sila yung nagpo-provoke Kasi pag-akala nila, ay pag magsumbong sila sa Amerika, tutulungan sila. Ngayon, kuidao sila ngayon dahil ang Amerika at China, magkaibigan na. So kung anong mangyayari sa Pilipinas, anong gawin ng China sa Pilipinas, patay tayo dyan, solo flight tayo dyan. Tuloy. So, may phone-in question. Nag-text ang aking pinsan, si Nina Daza Puyat. Magkaibigan ho daw ba kayo ni Senator Amy? Kasi yun, kapatid po yun. Yes, magkaibigan kami. Kawawa naman si Jaime dahil damay talaga. Oh. Marcos kasi yung family name, so nadadamay. So, you agree with Amy's position? Yes, magsabi na talagang masama itong gobyerno nito. Oo. Pero ano rin po ba kayo kay Sara Duterte? Ako, wala akong pinapanigan. Pag natanggal, kaya nga ito, dapat mag-resign na si President Bongbong dahil baka mas masahol pang abutin niya kaysa tatay niya. Correct. Nakikinitan niyo po yun. Yung mga iba, pinapatay. Yung mga iba, nagsuicide. Yung iba, Magrakot. nagre-resign. Ito, pakapala ng mukha Ito, Gov, lagi pinapanawagan niyo nga po mag-resign siya. So sa tingin niyo po, sinong papalit sa kanya? Sino dapat Ang pumalit? suggestion ko, yung mga Supreme Court muna mamili sila ron. At maging acting president, then mag-usap-usap ang military, Supreme Court, and other group. Religious group and the political group. So, Mag-usap-usap parang kung anong lang gobyerno gawin muna? natin para Eto, wag na tayong umasa na maayos ang gobyerno nito. Dahil sila may gawa Paano nilang ayusin sila may gawa? Hindi naman tayo gago, hindi naman tayo pipi. Tama. Yun ang naiinis ako. Ayusin daw nila. In fact, sabi nila, ayos na. Sila gumawa Paano nila maayos? Imposible yun. Ano ba, gago pa tayong mga Pilipino? Hindi naman tayo gago. So, kayo po talagang, yung ano nyo, Teka lang, dudugtong lang ako doon Kasi sabi ni Manong Chavit, pag mag-resign si BBM, ay dapat yung papalit daw ay mga justices muna sa Supreme Court, parang ganun. Sorry Manong Chavit magkaiba tayo dyan ng interpretasyon. Nasa saligang batas kasi, na pag nag-resign ang Pangulo, automatic, ang Vice Presidente ang papalit. Wala pong magagawa tayong lahat dyan. Si Inday Sara talaga yung maging presidente. Siguro, hindi lang sinasabi dyan ni Manong Chavit para hindi siya mapagalataan na kaya ka maingay para si Inday Sara pala ang gusto mo maging presidente. Nag-ingat din, mautak din si Chavit, nababasa ko siya. Pero, sa saligang batas, wala pong mangyayari. O wala po tayong magagawa. Kundi, masusunod talaga.
Ang vice presidente talaga magiging presidente kung ano ang mangyayari sa presidente. Yan ang maliwanag. Siguro iniiwasan lang ni Manong Chavit yung ganyang sagot kasi tinanong siya sino ang gusto mong maging presidente. Hindi niya binanggit si Inday Sara para iwas din na maakusahan siya kaya pala ang ingay mo kasi Inday Sara gusto mong presidente. Tuloy po. Yung panawagan nyo talaga, step down. Step down. Step down talaga. Tapos, appoint. Kung hindi mag-step Oo, down, dapat left to si force. Sara. Left to force. Force, kasi Force. magkakaroon na naman ng EDSA revolution. Hindi kayo natatakot. Hindi ba kayo pagod sa EDSA? Nakailang EDSA na po tayo. Well, I have to sacrifice because may kinabukasan ng ating kapatid ko. Correct. I have to talk. I have to say my word. I have to... You don't want to wait until the ICI comes out with their final investigation. Kalukuhan yung ICI. You really feel na Kalukuhan, I'm dead Oo. sure. Kasi Kalukuhan. yung Inapoy niya eh. Oo. At sa lumalabas ngayon, pinagtatakpan niya lahat yung mga gustong pangalan lumabas. Hindi pwede. Yung lang gusto nilang ilabas. Kaya kung palabasin nila, ang kinukulong ngayon yung mga nagsasalita ng gusto. Mga engineers, mga contractors, palabasin nila, tingnan yung magsasalita lahat. Puwersahin, no? Ito na lang, last na lang. Kunti na lang. Ito. Ako, isa curious. Alam namin matapang ka talaga, tigre nga yung alaga mo. Hindi, tigre nga yung alaga mo. Babae lang pagtaki. babaeng tigre. Ito ko, wala ba kayong pangamba na makakasuhan kayo ng sedition? Dahil talagang openly. O hindi ba kayo natatakot? Sinasabi niya, patalsikin eh. You're calling, in fact, he's calling on the military to side. The people, you know? No, Wala the po ba kayong- military should protect the people. Oh, so ano po yung talagang hinihiling nyo sa military? Kasi parang under the reviews na to, di Understanding. ba? Understanding. Tingnan nyo ang nangyayari sa ating bansa dahil hindi lang kami, hindi lang tayo, pati anak nyo involved dito. Kinabukasan ang anak ng mga military, mga pulis, at buong bansa ang pinag-uusapan dito. Ang honor ang ating bansa pinag-uusapan dito. Lalabas nagago tayo lahat. Nakawawa tayo sa ibang bansa. Yun nangyari kay Gretchen Ho. Ay, $300 euro, ayaw kasi money laundering daw. Kaya tayo pinag-uusapan na tayo sa ibang bansa. So kayo pa fight kayo till the end? Kasi tignan mo pa ito, walang mga bodyguard si Gov. So Wala tayong nakikita. Wala, puro mga- Yung sasakyan niya sa baba yung tangke. So ito po, Gawa ko lang yun dahil binibenta ko. negosyante talaga si Gov. Negosyante. Pero Gov, ito talaga maasa namin, fight kayo till the end, walang atrasan ang inyong laban. Hanggang 2028 po. Never ako matras. Never kayo matraso. Matinig kayo talaga, Hindi naman Governor. matinig pero may isang salita ako. Okay. Okay, marami. Hindi kagaya ni BBM na malinis. Malinis na tao yan. Palagi naghuhugas ng kamay. Bago yun, magkakatayan. Maraming salamat po. Bubuhay, malinis ka daw, laging naghugas kamay. Walang atrasan. Yan yung mga salitang binibitawan. Walang atrasan, patalisikin. Pag hindi mag-resign, pipilitin, kalad ka rin. Putang ina. Sakit ng ulo ng mga supporters ni Bongbong Marcos ngayon. Okay, Manong Chavit. So punta tayo doon sa sabi ni Manong Chavit, patalisikin. Rally, yan lang naman ang EDSA, no? EDSA People Power. Ako sa akin wala namang masama kung mag-EDSA, mag-rally ka. Kung yan naman ang tanging paraan lang para itong si Bongbong Marcos ay makonsensya at mag-resign, why not coconut, no? Kaso nga lang magkaiba yung direksyon ngayon. Meron mga komunista ng gugulo. So hindi ako believe sa panawagan na rally sa November 30 kasi alam natin yan, mga kaliwang grupo, mga salot. So dito po ako umaasa sa Iglesia ni Cristo. Marami po tayong nananawagan na sana ang Iglesia ni Cristo masundan muli yung kanilang rally doon sa Lunita na umabot nga ng 1.4 to 1.5 attendance, kasama na po tayo doon, sumali So nagulat po tayo, meron palang niluluto na rally na kinakasana. Kumakalat na po to sa social media. So ngayon, unahin ko muna itong sinasabi ni Attorney Harry Roque na meron na di umanong kasadong rally ang Iglesia ni Cristo. Narito, pakinggan natin. Sa pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng konfirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee, na isang Iglesia member, na meron na po talagang nakatasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nilang Luneta, 1.4 million ang nag-attend. At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na magrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali namang mapuno yan. Pagamat yan po ay mahaba, makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. At talaga naman kung dapat matapos na. Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala ng Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa kahit sino sa piso. Hindi po makadahilan kung bakit talaga kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maantay pa ang 2028. Ulitin ko po hindi rin po pwede mag-election tayo sa 2028 na nakaupo pa Marcos. Sigurado po ako ang mga Marcos na mga makina na magbibilat ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayo kinabukasan na pinag-uusapan kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababakrote, di umano, ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, no? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China sa panahon na pati ang Amerika nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, i-resmakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China. Kung ito ay lulusob sa Taiwan, hindi naman niya nalalaman na nag-iigin na yung relasyon ng dalawa.
at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil mawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. Correct. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Okay. Kailangan na daw mapalitan si Marcos Jr. Marami na pong nananawagan talaga. Hindi lang nagkakaisa. Kasi nga mayroong panggulo sa kalsada, yung mga komunista. So yan, galing Atty. Harry Roque nakasado na di umano ang rally ng Iglesia ni Cristo. May nabanggit siya na pangalan John Lee. So bago natin ilabas yung sinabi ng si John Lee, ito meron ding post itong si Atty. Rowena Guanzon. Yung sabi niya, ganito kadami, 1.4 million katao nag-attend ng Iglesia ni Cristo sa Luneta noon. Ang sunod na rally nila, laban sa korupsyon, sigurado mas malaki. Catholic bishops have called for protest now. The INC, if all churches rally together, IDSA will be filled. A massively rally that will be news all over the world. Hindi ako bilib sa mga obispo. Sorry sa mga obispo, mga kaparian. Alam natin yan, mga kaibigan din yan ni Ma'am Rowena Guanzon. Kaso nga lang, nagpapagamit nga itong mga to sa mga komunista. Mga dilawan, pinklawan, na iba yung agenda nila. Yung agenda nila, gagamitin yung issue sa korupsyon, magtawag ng tao, sasabihin din na galit sila, pero ang resulta ay isisi sa mga Duterte ang korupsyon, kinakaladkad ang mga Duterte. Ito lang yung hindi natin pagkakaintindihan. Sana yung mga kaparian, mga kaobispuan, buksan ninyo yung mga budlat ninyong mga mata, anak kayo ng kaguwang. Kayo yung mangunguna na pa-enlightened mo mga Pilipino kung sino talaga ang may kasalanan at sino ang sisihin. Huwag nyo na pong kaladka rin ng mga Duterte kasi nga hindi naman ngayong Duterte admin. Marcos admin ngayon na puro ghost projects starting ng 2022 hanggang 2025 ngayon, puro ghost projects ng flood control. Kagaya ngayon, bagyo, puro baha lang inabot natin. Ngayon lang naranasan natin itong mga baha na lampas sa bubong ng mga kabahayan dahil nga yung flood control na para sana sa lahat ng mga lugar ay ginughost projects, kinukurakot ng gobyerno. Sana po mangingibabaw. Kayong mga kaobispuhan, kaparian, kayo dapat yung mag-guide sa tamang landas para sa mga Pilipino. Ang problema lang, ang mga hinayupak na to, imbis sila ang maglilinaw, sila pa yung nanggugulo. Gaya dyan sa Idsa Saray na simbahan na yan, mga obispuhan. Wala, babastos na mga pare dyan, pati si yung Father Riz. Walang kwenta, nakatulong pa sila sa paglilihis ng katotohanan na may kasalanan. Ito yung tandaan po ninyo, ang mastermind yung pumirma, sabi ni Manong Chavit, ang nagbigay ng pundo doon sa flood control. Sino pa ba ang sisihin natin? At sino ang nagpirma? At sino nagbigay ng pundo na yun? Si Bongbong Marcos, hindi naman si Inday Sara, anak ng kamote, Duterte. Kinulungan nila si Duterte. Sa Netherlands, kinidnap. Yan ang maliwanag ho. Kaya ako, sa rally po ng mga November 30 mga kaliwa, yan po ay bayad na naman ni Martin Romualdez yan para isigaw naman na Duterte panagutin. Yun ang dyan. Kasi ayaw nga ho nila mapag-resignin si Bongbong Marcos. Kung si Chavit Singson, maraming mga tao, si Guanzon, na gustong pag-resignin si BBM, kabaliktaran naman sa mga komunista, ayaw po talaga nilang pag-resignin. Kasi nga, nasa batas, pag nag-resign si BBM, matik, si Vice President ang magiging presidente at lalong sasakit ang ulo ng mga komunista. Yun yung maliwanag. Kaya pinagtatakpan nila si BBM, pinoprotektahan, huwag tayong sumigaw ng BBM resign. Di ba sila ni Vice Ganda? Sila ni Ugi Diaz ba yun? Sinabi na huwag kayong manawagan ng BBM resign, parang awa nyo na. Kasi alam naman nila si Inday Sara maging presidente. Kumuha sila ng bato, pinukpok sa ulo nila. Pero hindi yan ang totoong makabayan at pinaglalaban. Kung gusto mo pong mapanagot ang mga kurakot, mas maganda pag resignin mo si Bongbong Marcos at lilitisin siya, kasama yung mga gabinete niya, ng bagong papalit na presidente. Walang iba si Inday Sara. Yun ang totoo dyan. Yun ang tama. Ito po yung post na sinasabi ni Atty. Harry Roque. Post ni John Lee daw, yung doktor pala yan Don't miss history. Join the peaceful INC rally at IDSA. November 16 at 17, 2025. Ito na yun sinabi ni Harry Roque. Alam nyo po huwag nyo pong ismulin itong itong mga post na to. Hindi man yan official ng Iglesia ni Cristo, kasi ang Iglesia ni Cristo mag-a-announce sila sa NIT 25. Kagaya nung nangyayari kamakailan, last year na rally na sumama tayo. Na in-announce nila sa NIT 25 talaga, sa saganang mamamayan. Pero, naalala ko rin po, itong taong ito, nagpo-post din po yan sa social media niya, sa FB, na may rally ang Iglesia ni Cristo. Last year, di ba? Nagkakatotoo Pinurwardan nga ako niyan pero hindi ko muna ikinontent. Ngayon ko lang na-content dahil mayroong nagsalita. Rowena Guanzon, Atty. Harry Roque. Ito po, yung sinabi ni Atty. Harry Roque na magkakaroon ng rally. 2 araw pala ito, November 16 daw at 17 sa IDSA. Patay ang itlog ni Bubuim dito, namumuti na. Ayan na, yung nilabas natin source. So, kung totoo man ito, di mas maganda sama-sama. Pero ngayon, sa NIT 25, sa ganang mamamayan, wala pa po silang announcement. Gaya ng sinabi ko, hindi po ito official, pero
Itong taong ito, nag-post na rin po at nangyari. Lahat ng impormasyon na sinabi niya, nangyari po. Malamang sa malamang, kung hindi po matutuloy yung November 16 or 17, may rally ho talaga. Wala pa namang paramdam, wala naman sinabing official na talaga, pero ito na po. Ano na daw, kasado na yung rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, November 16 to 17. Kutsa, puno ang EDSA. 2 milyon, 3 milyon, puno ang EDSA. Kayang punuin nila yan. Ano bang araw yan, November 16, 17? Pag nagkataon, kabado ang itlog ni Bubuim. Ito ang dapat na samahan ng maraming Pilipino na rally. Magandang umaga po, mabuhay po tayo mga Pilipino. Good luck!